yung feeling na mas mataas pa yung limit ko sa Shopee Pay Later kesa sa BPI credit card ko. Talagang ganon. Hello guys! For today's video, we're going to review my BPI Rewards credit card. Ito siya. Ito talaga yung pinakauna kong credit card. Kinuha ko siya noon kasi yung payroll ko is BPI. And talagang gustong-gusto ko magkaroon ng credit card to start my credit card journey. And I decided to make this kind of videos para ma-share ko yung knowledge ko about credit cards. And actually, nilista ko na rin yung mga likes and dislikes ko about this BPI Rewards credit card. So let's start with the likes. Yung first na gusto ko dito sa card na to is yung installment program. Sa BPI, ang tawag sa kanya is SIP or Special Installment Program. For example, gusto mong bumili ng appliance from SM Appliance Center or sa Abenson, pwede mo siyang installment up to 24 months and 0% siya. Pero not really 0% kasi pag titignan mo, iba yung base price pagka cash or straight payment siya and iba yung price pagka installment. Pero ganun, yung installment pa rin siya. And meron din siya pagka, usually pagka mga year-end, meron din silang buy now, pay later. So, installment na siya, pero yung unang payment mo, yung unang installment mo is mga 2 months after pa or something. And next is, magandang reference card yung BPI kasi syempre, well-known siya and well-established. Di ba, ang tagal na ng BPI. So, pagka ginamit mong reference card yung BPI, mas mataas yung chance na ma-approve ka for other credit cards from other banks. And third, meron siyang tinatawag na madness limit. Yung madness limit is, for example, meron kang 50,000 na credit limit. Pagka meron kang madness limit, dodoblehin niya yung limit na pwede mong gamitin, so magiging 100,000 siya. Pero pwede mo lang siyang gamitin for installments. Pagka straight payment, hindi siya pwede. And pwede mo rin siyang gamitin for credit to cash. So, for example, gusto mong mag-credit to cash ng 100,000, pero ang limit mo lang 50 or something. So, pwede din siya. And next, dito naman tayo sa dislikes. Kung meron tayong likes, of course, meron din tayong dislikes sa BPI credit card na to. First of all is yung annual fee. Meron siyang annual fee na 1,550 pesos. Sometimes, merong no annual fee for life promo yung BPI, pero hindi siya totoong no annual fee for life kasi, for example, pagka meron kayong classic, yung kulay blue, need mo mag-spend ng 180,000 pesos per year para ma-waive yung annual fee. So, that's around 15,000 pesos per month na kailangan mong i-spend. So, hindi talaga siya no annual fee for life compared mo dun sa ibang credit cards from other banks na talagang wala ka ng spending requirement after ma-meet mo yung isang spending requirement lang during the first year. So, yun lang yung talagang ayaw ko. Pero if hindi mo siya ma-reach, pwede ka naman mag-request for annual fee reversal. Pagka ganon, bibigyan ka ng spending requirements or spending conditions. For example, pwede kang kumuha ng installment program, pwede ka rin kumuha ng supplementary card, and pwede ka rin manghingi ng spending condition. So, for example, mag-i-spend ka ng certain amount for 3 months or something. Depende sa pag-uusap. Pero, ang important lang para sa akin is always be nice pagka tumatawag ka sa hotline. Kasi syempre, staff lang sila. Galing naman sa BPI yung mga spending conditions na yon. So, dapat maging mabait tayo. And next naman is yung credit limit. Hindi ko lang alam sa iba, pero in my experience, super kuripo talaga ng BPI. Di ba sabi ko, siya yung talagang pinakauna kong credit card, pero yung feeling na mas mataas pa yung limit ko sa Shopee Pay Later kesa sa BPI credit card ko. Talagang ganon. Malaki yung difference. So, hindi ko alam kung bakit. Actually, hindi ko nga ginagamit yung BPI credit card ko. Nakalock na siya sa akin, hindi ko na ginagamit kasi wala naman masyadong promos and hindi naman tataas ng credit limit. So, parang ano namang gamitin. So, nakatago na lang siya. Tapos, nakalock na siya. And yun.
makunat nga sa credit limit. Nag-start siya sa maliit, tapos maliit lang din yung dinadagdag. Yung last increase ko a few months ago, request ko pa siya. Nung una, na-decline, tapos in-increasean, parang 5,000 lang or something. So, talagang, when it comes to credit limit, hindi talaga galante si BPI. Siguro sa iba, pagka malaki kang mag-spend. Pero malaki naman ako mag-spend sa ibang credit card, hindi ko lang alam kung bakit. And last thing is yung temporarily lock feature nila. Yun ang hindi ko gusto. Kasi sa ibang credit card, for example, RCBC or Union Bank, super daling i-lock yung card. And pagka nilock mo siya, nandun pa rin yung card mo. Makikita mo pa rin nakalagay doon locked. So, hindi siya magagamit, especially for unauthorized transactions. Pero pagka sa BPI, pag nilock mo siya, mawawala na yung card dun sa app. So, nung una kong nakita yon, nagulat ako. Nung nilock ko, ang tawag kasi temporarily block. Ang iniisip ko, yun siya yung lock na feature para hindi magamit for unauthorized use. Pero nung ginawa ko siya, nawala yung card dun sa mobile app. So, inisip ko, baka na-block na yung card. Pero chinek ko naman yung email, hindi naman siya ganun. So, ganun lang pala talaga siya. So, if ever nagagamitin mo yung card, may hahanapin ka pa sa settings para ma-unlock mo siya. And tsaka lang babalik yung card pagka in-unlock mo. So, pagka nakalock siya, hindi mo talaga makikita yung card mo. Hindi mo makikita yung credit limit, hindi mo makikita yung outstanding balance. Makikita mo lang siya pagka lumabas na yung SOA mo. So, lalabas yung SOA mo, ayun, lalabas yung card, tapos kung magkano yung outstanding balance. Tapos, pagka binayaran mo ulit siya, mawawala na naman. So, yun talaga yung hindi ko gusto sa BPI mobile app. Hindi siya ganun ka-useful compared sa other mobile apps. And yun lang naman, ang masasabi ko sa BPI, maganda naman siya for beginners, I think. And kahit even yung other cards nila na mas mataas yung tier, actually yung classic tsaka yung gold, almost same lang sila ng features. So, I don't really recommend getting that. Meron din sila yung BPI Platinum Rewards. Pwede mo installment yung mga airline purchases mo up to 6 months. 3 to 6 months, 0%. Pero yun lang naman nakita ko magandang features. Alam ko meron din siyang launch access, pero it's not really enough para mag-upgrade ako. And since yung limit ko hindi rin naman siya enough for platinum, talagang hindi ko na ginagamit yung BPI. Yun lang naman. Hindi naman ako basher. Sinashare ko lang talaga yung experience ko about BPI rewards. And if ever na may questions kayo about credit cards or this card, specifically yung BPI rewards, just comment down below.